Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaksyon, mga ka-aksyon, mga kakampeng. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Tungkol ho ito sa isang podcast nila Sir Ronald Llamas at saka ni Attorney Inso. So bago po ako magbigay ng aking sariling opinyon, panoorin at pakinggan po muna natin ito. Senador ka ba to yun? Yan kasi yung problema, no? Dahil wala kasi tayong parusa sa mga taksil at saka sa mga traidor, no? Ang tingin kasi nila, mabubudol naman nila yung mga botante. Kaya ang mahalaga rito, lalo na itong survey ng Okta, overwhelming na criticism at saka anti-China ang mga Pilipino. Walang tiwala sa China, overwhelming. Dapat itong galit sa China, itong galit at kawalan ng tiwala sa China, dapat maging electoral framework. Dapat itong mga pro-China na mga senador, mga kongresista, mga politiko, dapat yan ay wag nang iboto. No? Yun dapat wag kalimutan ng mga botante. Yan nga yun sinasabi ko. Sa Taiwan, pag nag-i-eleksyon sila, ang pinagbabasihan ng mga mamayang Taiwanese pag nagboboto, ano ba ang plataforma ng kandidato na yan? Nadidivide doon ang mga kandidato, ang political parties, pro-Beijing. Ang ibig sabihin yan, yung political party na yan, gustong gawin ng probinsya ng China ang Taiwan. Mayroong political party ganon. Mayroon din yung pro-independence. Ibig sabihin, pinaglalaban yung ng Taiwan. Wino-work nila na sana ma-recognize na ang Taiwan bilang sovereign country. Yun yung isang partido naman. Pag bumoboto ang mga mamayang Taiwanese, yun yung kanilang binabasihan. Anong stand nito sa issue ng bansa natin as against China? At nananalo yung mga kandidato na pinaglalaban ang Taiwan against China. Sana sa atin ganun din. Yun din yung discussion ko last time na ang problema rin kasi sa ating mga Pilipino, kaya ganyan yan sila Marcoleta at saka sila Sara, mga Duterte, sila Robin Padilla, kasi sa tingin naman nila, kahit naman sila maging pro-China, binubutuhan pa rin sila. Sana sa 2028, wag na. Magising na tayo. Anong masasabi mo dyan, Al? Well, tama yan, no? Tama yan. Dahil sumusunod lang naman sila sa sinabi ni Digong nung siya ay presidente. Anong sabi ni Digong? Anong masama na maging probinsya tayo ng China? Sinabi ni Digong yan, mukhang sinusundan lang nila yon. Ang problema ay sa lahat ng survey, hindi lang sa Okta, sa lahat ng survey, malinaw yung posisyon ng mga Pilipino laban sa China. Hindi lang sila nanghihimasok sa ating domestic politics. Sinasakop nila yung ating teritoryo, no? Kaya yan ay trabaho nating mga podcasters, influencers, media na ipaalala sa botante. Meron na namang palapit na eleksyon 2 years from now. Huwag niyong kalimutan itong mga traidor, makapili, at mga taksil. Huwag niyong kalimutan. So yun na ho mga ka-aksyon, mga kakamping, no, napakinggan na ho natin ang kanilang mga opinyon. Napakaganda ng sinabi ni Attorney Inso at saka ni Sir Ronald Llamas. Yan kasi ang sinabi ni Attorney Inso, agree po ako dyan. Sana yan ang magiging mindset, no, at magiging stand ng mga botante sa darating na elections kasi malapit na, 2 years na lang magkakaroon naman ng election sa presidential election. So tama po yun. Tayo kasi ng mga botante dapat piliin po talaga natin yung may plataporma na kung saan alam natin na yun yung plataporma na yun ay makakatulong kung paano umunlad ang ating bansa o maging tahimik o masaya ang ating bansa. Tapos, yun, aside sa alamin din natin kung ano ang magiging stand ng politiko na iboboto natin, kung ang kanila bang stand is para talaga sa bansa natin. Kasi alam naman po natin, 'di ba? Alam naman po natin, kaya nga ho tayo nadidismaya. 'Di ba? Dahil nga ho sa resolusyon na 'yan ni Senadora Risa Hontiveros na kung saan na kinokondina itong mga pambabastos na mga Chinese official dito sa embassy sa Pilipinas, pero ano bang ginawa? 'Di ba? 9 na senador ang hindi pumipirma. 'Di ba? Sa nasabing resolusyon. So diyan pa lang mapapaisip po tayo. Kaya hindi nila tayo masisi kung tayo ay nagkakaroon ng agam-agam o pagdududa. Kasi mapapaisip ho tayo 'di ba? Na dapat sila ng mga senador ay magkaisa, 'di ba? Dahil usapin po ito ng sovereign rights. Pero nakakadismay at nakakainis, nakakagalit na may 9 na senador
na hindi pumipirma sa nasabing resolusyon ni Senadora Risa Hontiveros. Di ba? Kaya tama lang ho ang sinabi ni Attorney Inso. Dapat yan ang magiging mindset o stand ng lahat ng mga botante sa darating na 2028 eleksyon. Tama po yun. Magising po tayo. Diba? Magising na ho tayo. Kung talagang mahal natin ang ating bayan, dapat marunong po tayo talaga pumili ng magiging isang opisyal ng gobyerno na kung saan ang kanilang stand para sa bansa natin. At ang kanilang mga plataforma sana tuparin nila, 'di ba? Kaya tama po 'yon. Sinabi ni Sir Ronald Llamas na huwag kalimutan sa darating na 2028 itong mga traidor na sinasabi ni Sir Ronald Llamas at makapili kasi nakakaano po 'yan, nakakadismaya po 'yan. Sa tingin nakakatawa ho kasi isipin nyo ang nagpapasweldo Pilipinas, tapos ito lang ang mapapanood natin na di hamak naman na iniisip sana natin na magkaisa sila dahil ang hangarin lang naman talagang kundinahin itong mga pambabastos ng mga opisyal ng China dito sa embassy natin, di ba? O kaya mga kababayan, sa 2028, huwag nating kalimutan na alam naman natin na ang stand nila ay hindi talaga para sa bansa, huwag na ho natin iboto ulit. So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone.